Kamusta? At maligayang pagdating sa aming channel, True Stories PH. Bago tayo magsimula, upang kami ay makapagbahagi at makapagbukas ng kamalayan sa ganitong uri ng kaso, huwag nating kalimutang pindutin ang ating subscribe button at tiyaking i-click ang notification bell para maging updated ka na rin sa aming mga latest upload. Noong June 2020, si Michael Dudley, isang landlord sa Seattle, ay binaril ang mga nangungupahan sa kanya. Ang 27 years old na si Austin Warner at ang kanyang kasintahan na si Jessica Lewis, 35 years old. Pinaghiwa-hiwalay niya ang kanilang mga katawan at itinapon ang mga bahagi sa malaking maleta. Nang ang isang grupo ng mga teenager ay gumagawa ng mga video para sa TikTok sa Alki Beach sa huling bahagi ng buwan ding yun. Nakakita sila ng isang misteryosong maleta. Binuksan nila ito gamit ang isang stick at nakita nila ang isang itim na plastic bag na may laman. Isang mabahong amoy ang lumabas dito, kaya agad silang tumawag ng pulis. Natuklasan ng mga pulis na ang mga plastic bag ay naglalaman ng mga labi ng katawan ng tao na pag-aari ng isang lalaki at isang babae. Nang maglaon, nakilala sila bilang sina Jessica at Austin. 2 beses umanong binaril si Jessica, habang si Austin ay binaril ng 1 beses bago pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Ni-record ng mga teenager ang video mula mismo sa pagbukas ng maleta hanggang sa pagtawag sa mga pulis at na-upload ito sa TikTok. Nakakuha ito ng mahigit sa 30 million views. Gayunpaman, hindi inalis ng TikTok ang video. Nanilinaw na hindi ito nilalabag ang kanilang mga tuntunin ng serbisyo dahil ang mga bahagi ng katawan ng tao ay hindi talaga ipinakita dito. Ang video ay nabura kalaunan alinman sa may-ari o ng TikTok mismo, dahil na din sa hiling ng mga kamag-anak ng mga biktima sa kumpanya. Isang kapitbahay ang nagbigay ng kanilang testimonya sa korte ng Seattle kung saan unang isinampa ang kaso. Sinabi nila na nakarinig sila ng mga putok ng baril sa araw ng pagpatay at isang lalaki na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang kwarto ni Dudley sa itaas ay nirentahan ng mag-asawa ayon sa mga legal na dokumento. Naniniwala ang may-ari na nagnanakaw sila sa kanya at hindi rin sila nakakabayad ng renta. Siya ay nadismaya sa kanila na humantong sa isang mainit na pagtatalo bago ang pagpatay sa mag-asawa. Noong August 2020, nakakuha ang mga detective ng search warrant para sa tirahan ni Dudley, kung saan nakakita sila ng mga butas ng bala. Natuklasan din nila ang isang baril mula kay Dudley na may mga bala. May nakita rin silang dugo sa kwarto na tinutuluyan ni Lewis at Warner. Si Dudley ay naaresto sa parehong araw. Bagaman walang nakasaksi sa insidente o anumang forensic confirmation na direktang nag-uugnay kay Dudley sa krimen, isang malakas na kaso ang inilagay ng estado. Ipinagpatuloy ng mga taga-usig ang kaso batay sa ebidensya na tumuturo sa pagkakasangkot ng may-ari sa suitcase murder case. Ang abogado ay nagpakita ng higit sa 20 ebidensya kung saan si Dudley ay inosente at ang pangyayari ay nagkataon lamang. Kinuha ng estado ang data ng mga cellphone kung saan nila nalaman na huminto ang numero ni Jessica sa pagpapadala ng mga mensahe noong gabi ng pagpatay. 1 araw bago matagpuan sa Alki Beach ang maleta na may katawan ng tao,
natagpuan naman ang lokasyon ni Dudley na nasa paligid nito. Sinabi ng mga abogado ni Dudley na sa kanyang edad ay wala siyang kakayahan na gawin ang krimen. Sa wakas, pagkatapos ng halos 3 buwan, si Michael Dudley ay hinatulan sa mga kaso ng pagpatay sa kilalang TikTok suitcase murders noong December 8, 2020 at napatunayang nagkasala ng pangalawang antas na pagpatay sa isang silid ng korte ng King County. Siya ay napatunayang nagkasala sa krimen ng isang hurado sa Washington. Ang kanyang sentensya ay nakatakda sa taong 2023. Mahaharap siya sa maximum na sentensya na walang posibilidad ng parole. Lubos ang pakikiramay at simpatya ng aming team sa pamilya ng mga biktima at kami ay mahigpit na tumututol sa uri ng aksyon na naganap sa ating kwento.